Hi guys, for today's vlog. So ito, requested topic to ni Christian kasi sobra daw pong maraming kababayan ang na-scam dito at para maiwasan nyo rin. So ano ba ang Cred Zone Investment? So dito, alamin natin kung sino talaga sila base sa mga nakalap kong impormasyon at maging tapat sa inyo agad. May mga bagay ho dito na dapat talagang bigyan ng seryosong pansin. Kaya makinig po kayong mabuti, okay? Una, ano ba talaga ang Cred Zone? Base sa official na social media pages ho nila, Facebook, Instagram, TikTok, ang buong pangalan nito ay Cred Zone Investment LLC, SPC, na nagpapakilala rin bilang Cred Zone Financial Services. Baka ho may nag-offer na sa inyong ganito, okay? So base ho sa sarili nilang marketing, sila ho ay nag-o-offer ng instant personal loans, credit card encashment, at sinasabing super fast approval sa loob lang ng 10 minuto na walang credit check. So nakabase ho sila sa Al-Ain. Pangalawa, dito napapasok ang malaking red flag, ang credit card encashment o credit to cash service na inaalok ho nila. Ano ba ito? Ito ay proseso ng pagko-convert ng credit limit ng credit card mo papuntang literal na cash, kadalasan sa pamamagitan ng peking swipe o transaction sa isang merchant kahit walang totoong binibili. Okay? Ang ganitong practice ho ay malawakang itinuturing na illegal o labag sa terms and conditions ng mga credit card issuers sa UAE. Dahil ito ay isang paraan ng pag-abuso sa credit facility na hindi para sa layuning ito ginawa. So maraming bangko ang nagbabawal dito at ang paggamit nito ay pwedeng ituring na credit card fraud o misuse. Kahit sabihing legal ito na nag-aalok. Okay, pangatlo, ano makikita o anong nakita kong aktwal na reklamo? May naitalang post sa isang Facebook group ng lawyers in Dubai kung saan may isang taong humihingi ho ng tulong dahil kumuha ng loan mula sa Cred Zone Investment. Nagpapakita ito na hindi ito simpleng malinis na negosyo, kundi may umabot ng legal consultation ang ilang borrower nito. Wala akong nakitang malinaw na detalye kung ano ang eksaktong naging problema, pero ang katotohanan ng kailangan pang humingi ng legal advice tungkol dito ay dapat nang maging babala. Pang-apat, legal ba sila? Meron ba silang lisensya mula sa Central Bank? Dito ako magiging tapat sa inyo. Wala akong nakitang malinaw na kumpirmasyon na si Cred Zone ay may financial company license mula sa Central Bank of the UAE. Tulad ng nakita natin sa Cash Now, 'di ba? Sa ilalim ho ng Quantix, walang nakikitang official ho na regulatory disclosure unlike ng kay Cash Now. May key facts statement si Cash Now, dito wala. O kahit anong indikasyon na sila ay regulated sa parehong paraan ng mga lisensyadong lending platforms na napag-usapan na natin. Ito mismo ang dapat natin pag-ingatan. Panlima, bakit mapanganib ang walang credit check, walang lisensya na klaseng negosyo? Naalala natin sa mga nakaraang video natin, di ba? Ang tatlong hallmark po ng isang illegal o predatory lender ay una, walang lisensya mula sa Central Bank. Pangalawa, walang transparency sa fees. Pangatlo, gumagamit ng mga hindi tapat o kahit illegal na practices. Ang credit card encashment bilang core sa produkto nila ay direktang bumabagay sa red flag na ito. Dahil ito mismo ay isang uri ng financial practice na hindi kinikilala bilang legitimate ng mga regulated na institusyon. Pang-anim, ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay may kinuhang loan o transaction sa Cred Zone? Una, huwag mag-a-apply pa o gumamit ng kanilang credit card encashment services hanggat hindi mo na-verify ang legitimacy nila. Okay? Pangalawa,
i-verify sa Central Bank ng UAE website sa centralbank.ae kung sila ay nasa official na listahan ng mga licensed financial companies. Pangatlo, kung ikaw ay may existing na transaction o utang sa kanila at may problema ka ngayon, kumonsulta ka agad sa isang licensed na abogado sa UAE. Tulad ng ginawa ng ibang borrower na nakita natin sa Facebook group. Okay, pang-apat, kung sa tingin mo ay na-scam o na-mislead ka, pwede mo ring i-report ito sa Central Bank Consumer Protection Department o sa Dubai Police mismo. Lalo na kung may kaugnay na fraud o hindi tapat na practice. So sa madaling salita mga kabayan, hindi ko masabi na 100% na scam ang CredZone dahil wala akong nakitang court ruling o official na advisory laban sa kanila. Pero, base sa kanilang core business model, credit card encashment, ito yun, at kawalan ng malinaw na regulatory license, malaki ang dahilan para mag-ingat kayo. Mas mainam nang hanapin ang mga lisensyado at regulated na alternatives tulad ng mga napag-usapan natin dati kaysa sa mga kumpanyang hindi malinaw ang legal standing. So disclaimer lang mga kabayan, ang impormasyong ito ay galing lang po sa publicly available na social media pages ng CredZone at general knowledge tungkol sa credit card practices sa UAE. Hindi ho ito legal advice kasi naparami po natin bashers dyan at hindi ito official na kumpirmasyon na scam ang CredZone, okay? Para sa tumpak na assessment, i-verify ang lisensya mula sa Central Bank ng UAE website o kumonsulta kayo sa isang licensed na abogado. Kung meron kayong na-experience sa CredZone, good or bad man yan, i-share nyo sa comments mga kabayan, baka makatulong yung comment mo sa iba nating kababayan na pareho ng sitwasyon ninyo. At kung gusto niyo po ng follow-up video, pwede po kayong mag-request katulad po ni Christian, ni-request niya ito at para gawin natin siya sa susunod. So yun lamang po, maraming salamat. Please like and share my video.